Kung maghahanap ka ng pag-ibig, huwag mo hanapin ang tunay o ang eternal na pag-ibig, hindi mo mahahanap yan sa tao, mahahanap mo lamang ito sa Diyos. O matatagpuan mo lamang ang eternal na pag-ibig at sariwang pag-ibig, pagmamahal araw-araw, walang iba kundi sa Diyos. Amen ho ba? Kaya ho tayo napakapalad dahil may Diyos tayo na araw-araw nagmamahal sa atin. Pagising mo pa lang sa umaga, ramdam mong mahal ka ng Diyos. Okay? Mahal ka ng Diyos. Kasi bakit po? Pag gumising ka sa umaga at nagising ka pa, it means nagsisimula ng iparamdam sa iyo ng Diyos yung pure na pagmamahal, hindi dahil mabait ka, kundi dahil mabait siya. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, pag sinabing agape, hindi po ito, wala ho itong ano tawag doon, kondisyon. Amen no? Nag-pray ka man o hindi nung gabi, pag nagising ka, walang kondisyon. Kasi mahal ka niya. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil mahal ka ng Panginoon. May mga time sa buhay natin na dumarating tayo sa pagkakataon na parang, Lord, lalo kung nandun ka sa gitna ng pagsubok, parang naaalala mo, Lord, parang walang Diyos. Pag nandun ka sa sakit at karamdaman na hindi ka gumagaling, parang ang tanong mo na agad, parang walang Diyos. Ganun ho ang naranasan ni Jeremiah, parang walang Diyos. Nandun ka sa pagsubok, nandun ka sa pighati. Tandaan nyo, ang mundo natin ho ay punong-puno ng korupsyon. Punong-puno ng sumpa, punong-puno ng kasamaan. Pero sa gitna ba ng mga pangit na bagay na ito, mayroon ba Diyos? Kasi ang tanong ng mga taong walang Diyos, kung may Diyos, bakit may masama? Kung may Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo ho, ang kausap ko ngayon sa araw na ito, bilang mga Kristiyano, kung may Diyos at anak niya tayo, bakit inaalaw ng Diyos na subukin pa tayo? Diba? Minsan tanong natin yan, Lord, pwede po ba Panginoon, anak mo naman ako, pag nag-pray po ako, on the spot, bigay mo na agad sa akin. Pero minsan hindi ganoon ang realidad ng buhay. Minsan nagkukonsume ng 1 linggo, minsan 2 buwan, minsan 1 taon, hindi pa rin tinutugon ng Panginoon, 4, 5 taon, hindi pa rin tinutugon ng Panginoon. Ang tanong, may Diyos pa kaya? Yun ho ang senaryo dito. Mga kapatid, kung nandun ka sa senaryo na nararamdaman mo parang iniwan ka na ng Diyos, good news, parang lang. Pag sinabing parang, ano ibig sabihin? Hindi totoo. May mga time sa buhay natin na kapag nagpipray tayo at hindi sumasagot ang Diyos, ang conclusion natin sa Diyos, hindi nakikinig ang Diyos. Pero totoo ho ba yan? Hindi ho ba talaga nakikinig ang Diyos? Pastor, nagpipray tayo pero parang walang Diyos na tumutugon. Hindi kaya talaga tumutugon ang Diyos? Si Jeremiah ay nakaranas din po ng katulad ng nararanasan natin na hindi on the spot tinugon ng Diyos ang panalangin. Pero anong good thing kay Jeremiah? Tinapos niya ho ang lamentation at naglagay siya ng magagandang mga detalye na nagsasabi ho ng detalyado ho na ang Diyos hindi nakalimot sa kanyang pangako sa kanyang bayan. May mga time na nagtatanong ka, Panginoon, hindi mo pa rin ako tinutugon. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Mayroong mga propeta, hindi pastor, hindi ho membro, hindi ho basta-basta Kristiyano, siya ho ay propeta. Pag sinabing propeta, literal na napapakinggan ng tinig ng Diyos, nakakausap mismo nito ang Diyos. Pero siya mismo, naranasan niyang hindi tugunin ng Diyos. Magtatampo ba ho tayo sa Diyos pag gano'n na maranasan natin? Sasama ba ang loob natin kung kagaya tayo ni Jeremiah? The moment na tayo inangat ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, manatili tayo sa ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Manatili tayo nagpapakababa. Tapat ang pag-ibig ng Diyos kahit pa hindi tapat ang kanyang mahal. Tandaan nyo, pag binasa nyo ang Bible, lagi mo mayroong, ang Israel ay mahal ng Diyos. Ang Israel ay tumalikod sa Diyos, pero hindi na bago yung pagmamahal ng Diyos. Kapatid, kung wala ka na, bagsak na yung pag-asa mo, bagsak na yung kaisipan mo, yung mindset mo naglaho na. Kasi bakit po, parang nilawan ka ng pagsubok, kapatid. Hindi nagbago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pastor, kahit ba minsan nagkukulang ako, hindi ho yung basihan. Yes, kailan ka ba naging perfecto sa harapan ng Panginoon? Wala dito, kahit ako. Wala ho dito sa atin ang pwede magsabi, Lord, lagi ko nagagawa, lahat ng pinagagawa mo, walang ganun tao. Kaya ho, ang Diyos, babalik ka lang lagi sa kategoryang Diyos lang ang hindi nagmamaliw ang pagmamahal, hindi ho tayo. Amen. Tandaan, may mga panahon man sa buhay natin na tila na parang wala nang katapusan ng pagsubok. Mayroon bang ganon? Sunod-sunod na pagsubok, parang walang humpay. Walang humpay ang pagsubok, paghihirap at pait ang ating mga nararanasan. Lagi nating tatandaan ang tapat, dakila at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos na magpupos sa atin ng lakas at tagumpay. Kaya ka magpapatuloy sa buhay. Amen po?
Parang nakalimutan mo na sa tindi ng dami mong pagsubok, sa tindi ng daming problemang dumating sa iyo, parang nakalimutan mo na may Diyos. Kapatid, kahit dumami ang problema, kahit napakarami ng pagsubok, pero hindi mo nakakalimutan may Diyos, matatalo mo ang pagsubok at problema. Kasi magtatagumpay ka dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Kalimutan mo na lahat, wag lang yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, dahil yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, magkukos siya ng lakas para magtagumpay ka.